Ang mga pamantayan sa kaligtasan ay isinulat sa dugo. Sa industriyang bawal ang pagkakamali, asahang perpekto ang record ng hari ng eroplano, pero nag-emergency landing ito at ngayon ay sunod-sunod ang aberya. Kriminal na sabwatan laban sa FAA, isang pagtatakip na krimen. Halos 100 insidente ngayong taon, tumitinding pressure mula sa mga regulator, mga kaso mula sa mga pasaherong na trauma, pati mga whistleblower na natagpuang patay. Para maintindihan kung bakit ayaw sumakay ng mga inhinyero ng Boeing sa sarili nilang eroplano, suriin natin bawat malaking insidente ng Boeing ngayong taon. Naganap ang unang insidente ilang sandali matapos lumipad ang Alaska Airlines flight 1,282 mula Portland International Airport. Ang mga piloto ay may kabuuang 21,000 oras ng paglipad at halos kalahati nito ay sa parehong eroplano ng flight patungong Ontario, California. Iniaatras ng kapitan ang landing gear at sinimulan ang pag-akyat patungong 14,830 talampakang cruise altitude. Narinig ng mga piloto ang isang malakas na pagsabog. Ilang segundo lang ang lumipas. Na-activate ang cabin altitude warning na nagpapahiwatig na kailangan nilang magsagawa ng emergency descent. Nagkaroon ng kalituhan habang sumasakit ang kanilang mga tainga at naitulak ang ulo ng kapitan sa heads-up display sa harap. Kasabay nito, napakabilis ng paglabas ng hangin mula sa cockpit kaya halos matanggal ang headset ng kapitan sa kanyang ulo. Tuluyang natanggal ang headset ng unang opisyal. Isinuot nila ang oxygen mask at maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng flight deck. Nahihirapan kaming mag-usap dahil pumasok ang hangin sa cockpit. Dahil sa takot, kinontak nila ang air traffic control at nagdeklara ng emergency. Samantala, tila natulala ang mga pasahero sa pangunahing kabin. Bumaba agad ang mga oxygen mask at may malaking butas sa kaliwang bahagi ng eroplano. Nahiwalay mula sa eroplano ang door plug, isang panel na tumatakip sa hindi ginagamit na emergency exit sa hilera 26. Libu-libong talampakan sa himpapawid, kitang-kita nila ang kalangitan sa gabi. Isang batang lalaki sa emergency exit row ay nahigop ang t-shirt habang desperadong hinahawakan siya ng ina sa upuan. Isang pasahero sa likurang hilera ay nawala ng telepono, sapatos at medyas, ngunit nailigtas ng seatbelt. Nakakatakot talaga yung pakiramdam na wala kang kontrol. Sobrang lakas ng higop at kapit na kapit ako para mabuhay. Matapos makatanggap ng nakakabahalang ulat mula sa cabin, sinimulan ng kapitan ang mga proseso para bumalik sa Portland 2 minuto matapos ang pagkakahiwalay ng door plug. Pinayagan ng air traffic control ang crew sa mabilisang pagbaba at inalerto ang emergency services habang bumaba ang kapitan sa 10,000 talampakan. Nagtataka ang mga pasahero kung sino ang wala sa bakanting upuan sa tabi ng nawawalang pinto. May bulungan sa eroplano. Dati bang bakante ang mga iyon? Matapos ang 8 minutong kaba, ligtas na lumapag ang Flight AS 1,282. Sa kabutihang palad, hindi kailanman naupuan ang 2 upuan sa tabi ng butas. Nag-imbestiga agad ang National Transportation Safety Board at pansamantalang hindi pinalipad ng Alaska Airlines ang Boeing 737 MAX fleet bilang pag-iingat. Ilang buwan pa lang ang eroplano na ginamit sa biyahe. Kinabukasan, sumunod ang Federal Aviation Administration. Naglabas ito ng Emergency Airworthiness Directive na nag-aatas na inspeksyonin ang halos 200 Boeing 737. Kinumpirma ng paunang investigasyon ng National Transportation Safety Board kung gaano kaswerte ang mga pasahero at crew ng biyahe kung umabot ang eroplano sa cruising altitude nitong 3,000 at 1,000 talampakan. Mataas ang tsansang magdulot ng seryosong pinsala o pagkamatay dahil sa biglang decompression at kakulangan ng oxygen. Makikita sa pinsala ng eroplano na nawawala ang door plug at ilang bolt na dapat humahawak dito. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga mamamayan ang nawawalang gamit, kabilang ang plug mula sa eroplano. Sa wakas, ininspeksyon ng National Transportation Safety Board ang 2 pabrika ng Boeing at ang supplier nitong Aerosystems. Nalaman nilang hindi maayos naka-align ang door plug sa eroplano pero hindi nila ito inayos. May sirang bahagi ang frame ng emergency exit ng eroplano, kaya kailangang tanggalin ang door plug para maayos. Isang litrato mula sa staff sa group chat ang nagpakita na 3 sa 4 na bolt ng pinto ang nakalimutang ikabit.
Huling beses binuksan ang door plug bago ang flight, 1,282. Bukod sa eroplanong ito, nakakita rin ang ibang airline ng maluluwag na bolt sa mga door plug ng iba pang eroplano ng 737 MAX series. Mga aksidente na lang ang hinihintay at ipinakita nito sa mga tao na si Boeing ang may pananagutan. Batay sa unang ebidensya, lumalabas na hindi pa rin nagbago ang gumawa ng eroplano matapos mapatunayang may sala sa mga nakamamatay na pagbagsak ilang taon na ang nakalipas. Inakusahan ng National Transportation Safety Board si Boeing na hindi sumunod sa kanilang investigasyon. Hindi pa rin kilala ang mga tauhan na nagkabit ng door plug at nawawala ang mahahalagang tala ng maintenance at paggawa. Maging ang security footage ay na-overwrite ng Boeing na ikinainis ng mga regulator. Gayunpaman, dahil sa mataas na antas ng insidente, humaharap na naman ang Boeing sa isa pang kriminal na investigasyon mula sa Department of Justice. Naging balita sa buong mundo ang flight. Ito na ang ikalawang beses na pinatigil ang operasyon ng 737 MAX aircraft sa buong United States at tumitindi ang pressure sa lahat ng panig. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang naiulat na insidente sa buong mundo. Samantala, ang kilalang flight search engine na Kayak ay nakaranas ng 15 beses na mas mataas na demand para sa kanilang aircraft filter kaysa karaniwan. Pinapayagan nito ang mga gumagamit na iwasan ang pagsakay sa Boeing 737 MAX na mga eroplano. Noong Pebrero, ang United Airlines Flight 1539 ay nasa isang karaniwang biyahe papuntang Newark International Airport. Umalis ito sa nakatakdang oras ng pag-alis at naging maayos ang biyahe, ligtas na lumapag sa runway makalipas ang 2.5 oras. Habang bumabagal ang eroplano sa paglapag, napansin ng kapitan na naipit ang rudder pedal sa neutral. Bagamat kayang lampasan, tinutulungan ng rudder ang mga piloto na panatilihing nasa gitna ng runway ang eroplano. Mahalaga ito lalo na kapag may crosswinds dahil pwedeng itaboy ng malakas na hangin ang eroplano palayo sa runway sa takeoff o landing. Kung pumalya ang sistema at biglang sumiklab ang hangin sa flight, 1,539, kakaunti lang ang magagawa ng crew para makarik. Kasing halaga rin ng rudder habang nasa ere. Kinokontrol nito ang yaw ng eroplano o ang galaw nito pakaliwat pakanan, kaya bagamat posible pa ring lumipad kahit nakastock ang rudder controls, mas mahirap ito kapag nasa lupa. Pangunahing ginagamit ng mga piloto ang nose wheel ng eroplano para lumiko gamit ang steering tiller kapag mabagal ang takbo, kaya nang bumagal na, nagawa ng flight. 1,539 na lumiko palabas ng runway papunta sa high-speed turn-off. Mga 10 minuto matapos lumapag, gumana na ulit ng normal ang rudder pedals. Sa pagsubok, napansin na ang hydraulic valve ay hindi gaanong tumutugon sa malamig na temperatura. Dahil dito, naipit ang rudder at hindi na tumugon ang control pedal ng piloto. Dahil natatangi lang ang insidente, walang dagdag na aksyon para inspeksyonin ang ibang eroplano at tuloy pa rin ang investigasyon ng National Transportation Safety Board. Gayunpaman, kung sakaling makaranas ng naipit na mga pedal ang isang eroplano habang lumalapag o nagte-take off, ang kakayahan ng piloto ang magtatakda ng kapalaran ng mga sakay nito. Dahil sa bumababang kaligtasan, pinigilan ng FAA ang Boeing na palawakin ang pabrika hanggang maayos ang issue ng 737 MAX. 2 araw lang ang lumipas. Isa na namang Boeing na eroplano ang nagbigay pag-asa sa mga piloto na makaligtas. Ang kargamentong flight. 211 ng One Air na umalis mula London Heathrow papuntang Hong Kong ay nagkaroon ng seryosong problema habang paakyat sa himpapawid sa ibabaw ng North Sea, 30 minuto pa lang mula nang lumipad. 2 sa generator ng eroplano ang tumigil, kaya kalahati na lang ang lakas ng flight. 211. Dahil dito, pumalya ang 2 electrical bus na nagdadala ng kuryente sa buong sistema ng eroplano. Makalipas ng kaunti, nawala ang init ng flight crew para sa pilot heating, kaya maaaring nagyelo ang mga sensor ng bilis ng hangin na makakaapekto sa halos lahat ng instrumento ng eroplano. Lalong lumala ang sitwasyon nang mawala ng lateral navigation ang crew dahil sa mga problemang electrical. Ang sistemang ito ang gumagabay sa autopilot ng eroplano at tumutulong sa crew sundan ang mga waypoint at airway kahit may pumapalya sa mga sistema. Ipinabatid ng crew sa air traffic control ang electrical problems ng eroplano at humingi ng tulong sa radar vectors para mag-navigate. Ibinalik nila ang flight. 211 patungong London Heathrow
umaasang walang ibang aberya bago ligtas na makalapag. Ngunit halos umabot na sa pinakamababang legal na kondisyon ang panahon sa Heathrow. Dahil sa kondisyon ng eroplano, nag-divert ang crew sa Amsterdam at mano-manong nag-navigate gamit ang vectors mula sa air traffic control. Pagkalipas ng 45 minuto, ligtas silang nakalapag at agad na pinatigil ang eroplano sa operasyon. Dahil nagsusupply ng kuryente ang electrical buses sa bawat sistema ng eroplano, maaaring mapanganib ito sa buhay ng mga sakay at ng mga tao sa ibaba. Kasalukuyang iniimbestigahan ang Flight 211 at kahit na ito ay isang natatanging insidente, marami pang ibang sanhi ng mga aksidente. Tulad ng ipinakita ng Boeing sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, hindi pinalipad ng Boeing ang alinman sa kanilang mga commercial jet sa Singapore Air Show. Mas pinili nilang manatiling hindi napapansin. Makalipas ang ilang araw, lumipad ang TUI Airlines Belgium Flight 3,100 at 11 mula Brussels Airport bilang bahagi ng pinakamalaking leisure travel at turismo company sa mundo. Sabik na naghihintay ng nakaka-relax na bakasyon sa Sharm el Sheikh, Ehipto ang mga pasahero. Sa malas para sa mga nagbabakasyon, hindi makakaalis ng Belgium ang flight. Ilang sandali matapos lumipad, napansin ng crew na mali ang altitude report ng eroplano. Sunod-sunod nilang sinuri habang nasa ere at natukoy na ang transponder ang may problema. Ang Boeing 737-800 EMAX ay 6.5 taon pa lang, kaya hindi ito dapat agad nagkaaberya. Nagbanta ito sa kaligtasan ng publiko. Automatikong sinasabi ng aparato sa air traffic control ang natatanging identification code at altitude ng eroplano at nagbo-broadcast din ito ng mga emergency signal. Kung wala ang impormasyong ito, nagiging mahirap subaybayan ang posisyon ng eroplano, lalo na sa masikip na airspace, dahil hindi na nito kayang automatikong ipaalam kung nasaan ito. Mas hindi rin epektibo ang traffic collision avoidance system nito. Sa pinakamasamang kaso, maaaring hindi makita ng ibang eroplano ang Flight 3,111 at walang magagawa ang air traffic control para maiwasan ang banggaan. Dahil sa panganib, nagpasya ang crew na bumalik sa Brussels at ligtas na lumapag makalipas ang 30 minuto. Sa kabutihang palad, hindi pa lumalabas ang isyong ito sa iba pang eroplano ng Boeing. Habang lumilipas ang Pebrero, dumami pa ang mga insidente. Isang dating manager na nagtrabaho sa pabrika kung saan ginagawa ang mga 737 ang nagsabing hinding-hindi siya sasakay sa bagong 737 MAX jet. Nakita niya ang matinding pressure sa mga empleyado na pabilisin ang pagpapalabas ng eroplano. Pagbalik sa lupa ng United States, isa pang flight ng United Airlines ang naghahanda para sa take-off, ngayon naman ay isang Boeing 777 at ito ay magbabalita sa buong mundo. Bandang tanghali, ang United Airlines Flight 35 ay umalis sa departure gate ng San Francisco International Airport patungong Osaka sa Japan. Lumipad ito at halos agad na nawalan ng gulong mula sa kaliwang likurang landing gear nito. Nakuna ng mga plane spotter at residente ang insidente kung saan makikita ang 265,000 gulong na nahulog sa parking ng staff ng paliparan. Ang crew, gayunpaman, ay walang kaalam-alam. Iniaangat nila ang landing gear at patuloy na nagpapataas ng altitude. 5 minuto ang lumipas. In-inform ng air traffic control ang flight crew na kinumpirma namang may nawawalang gulong sa kanilang landing gear. In-update ng kapitan ang mga pasahero at nagdesisyong mag-emergency landing pabalik sa San Francisco matapos makakuha ng permiso mula sa air traffic control. Umakyat ang Flight 35 sa 3,000 at 1,000 talampakan at nanatili doon ng mahigit 1 oras para sa safety checks. Sa kabutihang palad, buo pa ang natitirang mga gulong at landing gear pero may kulang na gulong. Masyadong mabigat para maglanding kaya pinayagan ng air traffic control ang kapitan na magbawas ng gasolina sa ligtas na lugar. Inabot sila ng halos 25 minuto bago nila nabawasan ang bigat ng eroplano para makalapag ng ligtas. Samantala, nagpasya ang flight crew na ilihis ang biyahe papunta sa Los Angeles International Airport bilang pag-iingat. Ligtas na lumapag ang Flight 35 sa Los Angeles International Airport nang walang aberya. Nakahanda ang emergency services, pero walang nasaktan sa 200 at 55 na pasahero at crew. Isang pasahero ng Flight 35 ang naglarawan ng pangyayari.
Karaniwan, di mo nakikita ang pagtatapon ng gasolina mula sa eroplano or missile wheel kaya nakakabahala iyon. Sa San Francisco, nadaganan ng gulong ng eroplano ang mga sasakyang nakaparada. Nasira ang bakod ng paliparan at nasugatan ang isang empleyado habang nililinis ang debris. Sa kabutihang palad, nagkataon na walang tao sa lugar nang bumagsak ang gulong. Kaya naman, ang sanhi ng malubhang pinsala ay naalala na lang bilang muntikang aksidente. Muling napunta sa ilalim ng masusing pagsisiyasat ang Boeing at mabilis na naging sanhi ng pangamba ng nakararami ang kwento, lalo na pagdating sa Boeing. Maaaring bumagsak sa iyo ang isang napakalaking gulong anumang sandali. Hindi pa naglalabas ng maraming impormasyon ang FAA sa oras ng pagsulat na ito at patuloy pa ang investigasyon. Hanggat walang dagdag na detalye, pwede lang tayong maghinala sa sanhi ng pagkakabunot ng gulong. Ilang araw lang ang lumipas bago naganap ang susunod na malaking insidente na kinasangkutan ng isang eroplano ng Boeing. Ang insidente ay may kinalaman sa ilang kilalang depekto ng Boeing 787-800 at 900. Ang LATAM Chile Flight 800 sakay ang 200 at 39 na pasahero at 9 crew ay patungong Auckland International Airport habang tumatawid ng Pacific Ocean. Ilang sandali bago lumapag, biglang nagsimula ang eroplano ng isang hindi inaasahan at walang kontrol na pagbaba, bumagsak ng humigit kumulang 400 talampakan sa isang iglap. Nakakatakot, parang horror movies. Nakita kong lumipad ang mga tao sa kisame tapos bumagsak sa sahig. Lumipad ang mga tao sa loob ng eroplano. Nabasag ang ilang bahagi ng kisame ng eroplano at may mga taong tumagos dito. Desperadong sinusubukan ng kapitan at unang opisyal na ituwid ang eroplano mula sa pagbagsak ng ilong nito, ngunit hindi tumutugon ang eroplano. Patay na ang kanilang mga instrumento. Nakakatakot at marasyon at parang puno ng mga gamit na nagkalat sa loob ng eroplano. Ayon sa nakasaksi, may crew na hindi makalakad. Buti na lang, tumulong ang mga doktor sa eroplano sa crew sa pag-aalaga ng mga nasugatang pasahero sa paglalagay ng neck brace at pagbibigay ng paunang lunas. Kahit may sirang roof panel, maraming sugatan at dugo sa kisame, nabawi pa rin ng mga piloto ang kontrol ng eroplano. Nangangatog, tinawagan ng kapitan ang air traffic control. Iniulat niyang nawalan ng lahat ng instrumento ang eroplano at kailangan ng pasahero ng agarang medikal na tulong. Wala pang isang oras bago lumapag, nagpatuloy ito papuntang Auckland International. Ligtas silang lumapag at 50 pasahero ang tinulungan ng mga paramedik. Lumapit ang pasahero sa piloto para magtanong kung ano ang nangyari. Lumapit siya at sinabi, "Ano yon?" Ang tanging sagot niya ay, "Nawalan ako ng control sa eroplano. Nawala ang mga gauge." Sinundan ito ng investigasyon mula nang mangyari ang insidente sa internasyonal na karagatan. Ang responsibilidad ay napunta sa autoridad ng sibil na abyasyon ng Chile. Ayon sa ulat, ang upuan ng kapitan ay hindi sinasadyang umusog paabante at malamang na naging dahilan ito para itulak niya ang yoke paabante. Posibleng aksidenteng na-activate ng flight attendant ang switch habang nagdadala ng pagkain at lumala pa ito nang sandaling mawala ng kontrol ang kapitan sa eroplano. Ipinapakita nito ang isa na namang kaso ng mahinang kalidad ng paggawa. At alam na ito ng Boeing noon pang 2000 at 17 nagpadala sila ng mensahe sa kanilang mga airline na kliyente. Alam na lumuluwag ang mga takip ng switch na nagpapagalaw ng upuan. Pinayuhan nila ang mga kliyente na lagyan ng pandikit ang mga takip bilang solusyon. At oo, tama ang narinig mo. Isang kumpanya na naniningil ng mahigit 200 milyon kada eroplano ang nag-utos sa mga airline na dikitan ng pandikit ang upuan ng piloto. Isang potensyal na nakamamatay na depekto sa disenyo ang nakaapekto sa higit 1,000 eroplano. Sa ngayon, memo lang mula sa Boeing ang inilabas na nag-uutos sa airline kung paano i-disable ang mga motor ng upuan. Inanunsyo ng tagapagregula ng abyasyon sa Europa na ititigil nila ang pagkilala sa United States Safety Approval ng Boeing planes kung kailangan. Ito ay kung sakaling magkaroon pa ng mas marami pang nakamamatay na aksidente sa hinaharap. Bumalik tayo sa Netherlands para sa susunod na insidente, kung saan nakaramdam ng teknikal na problema ang crew ng eroplanong ito sa pinakamasamang oras. Ang KLM Flight 1074 ay nasa huling lapit na nito sa paliparan ng Schiphol sa Amsterdam nang simula ng crew ang isang missed approach.
Ngunit sa halip ng mga karaniwang dahilan tulad ng masamang panahon o siksik na trapiko sa himpapawid, hindi makalapag ng ligtas ang Boeing 737 0 dahil naipit ang mga flaps nito. Karaniwan, kailangan ng mga piloto ng flap angles na 30-20 hanggang 40-20 degrees, pero hindi ito lumalagpas ng 25 degrees. Sa ganitong mga sitwasyon, nagiging mahirap ang paglapag. Kailangang bumaba ang eroplano sa mas mabilis na bilis dahil sa limitadong flap angle, kaya mas mahaba ang runway na kailangan para bumagal. Binabago rin nito ang paghawak ng eroplano. Sa crosswinds, ang pagbaba sa mas mataas na bilis at mas kaunting drag ay maaaring magdulot ng mas matinding pagka-unstable. Ito ang naranasan ng kapitan ng Flight 1074. Nagkaroon kami ng napakabilis na paggalaw dito habang papalapit na sa 200 knots ang bilis namin sa short final. Dahil iniisip ang kaligtasan ng mga pasahero, pumasok ang crew ng eroplano sa holding pattern at muling umakyat sa 3,000 talampakan. Gumamit sila ng mga checklist para tukuyin ang sanhi ng problema. Nakastock pa rin sila sa 25. Kailangan lang natin ng ilang minuto para maayos ang lahat pero paubos na rin ang gasolina. Nasa holding pattern ng 15 minuto ang Flight 1074 habang inaayos ng crew ang problema, ngunit agad din silang nagdeklara ng emergency. Itinalaga sa runway 22 na may 30 minutong natitirang gasolina ang eroplano. Hindi pa rin maayos ang flaps ng mga piloto kaya lalong gumulo ang sitwasyon. At masyadong maikli ang runway 22 para sa high-speed na pagbaba. Maaring masyadong maikli ang runway 22. Maaring maging kakaiba ang paglapag dahil sa problema sa flaps. Lalo na kung titingnan ng flap setting. Dahil medyo sablay ang mga kalkulasyon natin sa gasolina, kaya mga 30 minuto na lang bago tayo lumapag. Kaya magdedeklara na tayo ng emergency sa puntong ito. Mayday, mayday, mayday. Handa ang emergency services na suportado ng air traffic control. Inilinya ng kapitan ang eroplano para sa huling lapit sa mas mahabang runway. 27 mga 3.5 milya mula sa paliparan. Ipinaalam ng kapitan sa air traffic control na naibalik sa tamang posisyon ang mga flaps. Nakalapag siya matapos ang 15 minuto dahil walang nasaktan sa pasahero o crew. Sumailalim ang eroplano sa 9 na oras ng maintenance para ayusin ang flaps. Samantala, pinuri ang crew nito dahil sa kanilang profesional na paghawak sa isa na namang insidente ng kaligtasan na kinasasangkutan ng 737 series na eroplano. Samantala, mas marami pang mga insidente ang naiulat. Pinuna ng mga kritiko ang Boeing dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa industriya ng abyasyon. 2 lamang sa mga pangunahing liderato nito ang may background sa engineering. At ayon sa mga kritiko, ang kanilang numbers first na pamamaraan ay nagdulot ng pagbaba ng kalidad ng paggawa. Hanggang 70% ng disenyo ng kanilang eroplano ay ipinapa-outsource upang makatipid at mapabilis ang produksyon. Ang susunod na insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga pasahero dahil inakala nilang ligtas na nakalapag ang eroplano. Ang Corendon ay isang budget airline na nag-ooperate noon. Isa na namang Boeing 737 na eroplano, Flight 1031 ang nasa himpapawid na ng 6 na oras at puno ng mga pasahero ayon sa maximum capacity nito. Nasa final approach na ito at malapit ng lumapag sa Turkish Gazi Paşa Alanya Airport. 3 minuto ang lumipas. Sumayad na sa runway ang landing gear ng eroplano. Ngunit pag-level ng mga piloto sa tarmac, parehong gulong ay biglang pumutok ang ilong na landing gear, bumagsak ang buong assembly ng ilong na landing gear at dumulas ang eroplano hanggang sa huminto. Samantala, inasikaso ng flight crew ang agarang paglikas ng mga pasahero. Ang 737 na ginamit sa flight ay nanatili sa runway para inspeksyon. Kumpirmado ng Corendon Airlines na walang nasira sa fuselage ng eroplano o sa runway, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng detalye tungkol sa sanhi ng aksidente. 2 araw matapos aminin ng Boeing sa mga regulator na hindi nila nagawa ang kinakailangang safety inspection sa 787 Dreamliner, nangyari ang insidente. Nakagulat, isang Boeing 767 ng FedEx ang nag-emergency landing sa Istanbul 1 araw bago ang insidente ng Corendon. Bigo rin ang front landing gear at nakunan ng video ang eroplano habang kumikiskis sa runway hanggang huminto.
Sa kasamaang palad para sa mga pasahero, hindi ang Flight 1031 ang huling aksidente ng 737 na makikita natin ngayong taon. Pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo, bumaba ng 30% ang presyo ng stock ng Boeing mula simula ng taon dahil sa patuloy na negatibong balita sa kanilang reputasyon. Hindi nito napigilan ang shareholders na aprubahan ang halos 33 milyong sahod ng Chief Executive Officer. Pagkalipas ng 2 linggo, nagkaaberya ang isang Southwest Airlines flight matapos lumipad mula Phoenix, Arizona. Ilang sandali matapos ang paglipad, narating ng Flight 746 ang cruising altitude nito at patungo na sa Oakland International Airport. Pagkalipas ng 10 minuto, naging hindi matatag ang eroplano, parang isang ride sa perya, at ang mga pasahero ay naalog mula kaliwat kanan. Para naman sa mga piloto, nawalan sila ng kontrol sa vertical tail at rudder. Kayang magtungo ng eroplano sa nais nitong direksyon at mapanatili ang taas nito, pero ito ay kumikiling at sumasayaw mula kaliwat kanan. Kilala bilang Dutch roll, kapag walang aksyon, maaari itong makasira sa katawan ng eroplano. Hindi alam ng mga piloto na sira ang power control unit ng patayong timon. Karamihan sa mga eroplano ay may maraming power control unit bilang panukalang pangkaligtasan, gaya ng kaso sa Flight 746. Gayunpaman, hindi pa rin makontrol ng mga piloto ang eroplano. Makalipas ang ilang minuto, nakontrol ng crew ang eroplano at napahinto ang Dutch roll. Bumaba sila sa 32,000 talampakan at nagpatuloy sa Oakland International. Pagkalipas ng 55 minuto, ligtas silang lumapag, walang nasaktan sa pasahero o crew. Dahil sa tindi ng pagkabigo ng kontrol, itinuring ng National Transportation Safety Board ang Flight 746 bilang isang aksidente. Hindi pinayagang lumipad ang eroplano at sa paunang investigasyon, natuklasan ang problema sa yaw damper, isang aparato na kumokontrol sa sobrang paggalaw. Nadiskubre rin nila ang pinsala sa estruktura na nakaapekto sa tibay ng vertical stabilizer at nagdulot ng pagkabigo ng primary at secondary. PCUS ipinaalam ng Southwest sa National Transportation Safety Board na nagklasipika nito bilang malaking pinsala. Kalaunan, inilipat ito sa isang engineering facility sa Everett, Washington para sa malawakang pagkukumpuni. Dahil ang eroplano ay wala pang 2 taon noon, hindi malinaw kung paano nagkaroon ng ganoong pinsala. Isa sa mga posibleng sagot ay substandard ang materyales na ginamit sa eroplano. Iniimbestigahan ng FAA ang Boeing dahil sa umano'y pamimeke ng dokumento tungkol sa kalidad ng titanium na ginamit sa kanilang eroplano. Gayunpaman, iginiit ng Boeing na kumukuha sila ng mga materyales mula sa isang panlabas na supplier at ang mga dokumento lamang ang peke. Nakakagulat pa rin ang pag-amin kahit paano, at ang insidente ng Dutch roll ay nagpasimula ng panibagong pagsisikap mula sa mga tagapagtaguyod ng kaligtasan upang mapabuti ang kalidad ng eroplano. Noong Hunyo, ipinatawag ng subcommittee ng Senado si Chief Executive Officer David Calhoun para tanungin tungkol sa mga problema sa kaligtasan ng Boeing. Sa pagdinig, inamin niyang gumanti ang kumpanya sa mga whistleblower at ipinagmamalaki ang record ng kaligtasan ng Boeing. Sa kabila nito, may 50 manggagawa pa rin na gustong magsalita laban sa kumpanya. Noong Hunyo, muling nag-emergency landing ang mga piloto na gulat sa kanilang nakita. Sa pagkakataong ito, isang Boeing 767-300 cargo jet ang lumipad mula Cincinnati tanghali. Mga 20 minuto matapos mag-take off, nakarinig ang crew ng kakaibang aerodinamikong tunog habang paakyat ang eroplano. Malapit na sila sa 3,000 at 1,000 talampakang altitude, ngunit dahil sa hinalang may problema sa estruktura, huminto ang crew sa pag-akyat at lumipad ng pantay para inspeksyonin ang eroplano. Sa kanilang pagkabigla, may nawawalang panel sa katawan ng eroplano. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control at tamang nagpasya bumalik sa paliparan ng Cincinnati. Nakakuha sila ng pahintulot para sa emergency landing at naghanda para sa kanilang paglapit. Habang bumababa, pinayuhan ang crew na huwag gumamit ng speed brakes upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa katawan ng eroplano. Sa halip, kinailangan nilang magsagawa ng unti-unting pagbaba gamit ang S-turns para mabawasan ang altitude nang hindi masyadong bumibilis. Dahil sa instrument landing system, ligtas na nakalapag ang crew sa paliparan ng Cincinnati, bandang 1:30 ng hapon. Walang karagdagang pinsala ang eroplano
at walang nasaktan sa crew dahil ito ay isang kamakailang aksidente. Hindi pa inilalabas ng FEAA at National Transportation Safety Board ang kanilang paunang resulta at patuloy pa ang investigasyon. Buti na lang at kargamento lang ang dinadala ng Flight 1276. Sa susunod na linggo, maraming insidenteng kinasangkutan ng United States Airlines at sumunod ay 2 airline mula Silangang Asya ang naapektuhan. Noong Hunyo 22,737 na eroplano ang halos magkapareho ang aksidente, iniwang nagmamakaawa ang mga pasahero na makabalik sa lupa. Ang una ay ang All Nippon Airways Flight 372. Biyahe ito mula Nagasaki patungong Chubu Centrair International Airport ng Nagoya bilang tahimik na regional na ruta. Walang nakaisip sa dramang mangyayari. Sa sumunod na oras, matapos ang karaniwang paglipad, ang eroplano ay nasa flight level 2,500 at nagsimulang bumaba papuntang Nagoya, lumilipad sa ibabaw ng Wakayama Prefecture. Tumunog ang babala ng pressure warning system ng eroplano sa loob ng cockpit. Sa altitude na ito, ang pagbaba ng pressure sa loob ng kabina ay maaaring magdulot ng malubhang epekto. Ang pangunahing alalahanin ay ang kahinaan ng estruktura, tulad ng insidente sa door plug ng Alaskan Airlines. Kasama sa mga problema ang hypoxia o kakulangan ng oxygen, decompression sickness, at barotrauma na dulot ng pagbabago ng air pressure sa katawan. Kapag hindi naayos ng mga piloto ang sitwasyon, pwedeng magdulot ito ng malalaking pinsala sa lahat ng sakay. Iyon ay kung makakauwi pa sila sa simula pa lang. Sa lahat ng nabanggit, nakipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control at nagdeklara ng emerhensya. Pinayagan silang bumaba sa 3,000 talampakan. Samantala, manumanong inilabas ang mga oxygen mask sa loob ng kabin at naranasan ng mga pasahero ang epekto ng mababang oxygen saturation at mabilis na decompression. Pagkaraan ng ilang sandali pag-akyat sa 3,000 talampakan, bumalik sa normal ang presyon sa kabin. Kinansela ng crew ng eroplano ang emerhensya at nagpatuloy sa Chubu Centrair International Airport. Ligtas na lumapag ang Flight 372 sa loob ng 15 minuto bago ang nakatakdang oras ng pagdating nito. Sa kabila ng pagiging nasa oras, hindi ito nangyari ng maayos. 7 pasahero at 4 na cabin crew ang nakaranas ng pananakit ng tainga at hirap sa pandinig matapos ang biyahe at sapat na iyon para matrauma ang iba. Sa kanilang paunang pahayag, itinuring ito ng Japan Transport Safety Board bilang seryosong insidente. At ilang araw matapos nito, inanunsyo nila na ang pagkasira ng pressurization system ang naging sanhi ng pagbaba ng pressure sa loob ng Flight 372. Nagdulot ng galit sa media at publiko ang balitang ang eroplano ay wala pang 6 na taon ang tanda. Ito rin ang eroplanong di pinayagang lumipad ng 2 taon. Matapos ang mga nakamamatay na aksidente ng Lion Air Flight 610 at Ethiopian Airlines Flight 302 kung saan napatunayang ang mga depekto sa disenyo ang naging dahilan. Natuklasan ng mga auditor ng FAA ang 77 kaso ng hindi pagsunod ng Boeing matapos inspeksyonin ang pabrika ng eroplano. Muli, naging usap-usapan online ang pag-iwas sa mga eroplano ng Boeing kapag nagbubuk ng flight. At kahit ang mga taong hindi interesado sa aviation ay alam na kung ano ang Boeing 737 MAX. Kung sasabihin ng Boeing na minsan lang ito nangyari, pinabulaanan ito ng huling insidente sa ating listahan. Sa parehong araw, may pangalawang insidente 600 milya hilagang kanluran ng Nagoya na nagdulot ng sugatang mga pasahero at pagkabigla. Matapos ang regular na paglipad mula Seoul, umakyat ang mga piloto sa cruising altitude at itinama ang direksyon ng eroplano papuntang Taiwan makalipas ang 50 minuto. Gayunpaman, magbabago ito. Habang lumilipad sa Jeju Island, napansin ng crew ang abnormalidad sa pressure ng cabin. Sinundan ito ng isang ulat ng error mula sa cabin pressurization system ng eroplano. Ang eroplano ng Korean Airlines ay nagkaroon ng parehong problema na nagdulot ng pinsala sa 13 katao sa Japan ilang oras lang ang nakalipas. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control para sa emergency descent na inaprubahan at bumaba ang eroplano sa 26,000 talampakan sa loob ng 11 minuto. Nakaapekto sa pasahero at crew ang biglaang pagbaba ng altitude.
Maraming pasahero ang nagsimulang mag-hyperventilate at ang mga bata ay nagsimulang umiyak sa takot, ang iba naman ay nahilo. At marami sa kanila ay nagkaroon ng sakit ng ulo at pananakit ng tainga na nagdagdag pa sa kanilang mga problema. Nangyari ang emergency descent pagkatapos mismo ng pamamahagi ng pagkain, kaya abala ang crew sa pagsisiguro ng kabin para sa emergency habang inilalabas ang mga oxygen mask para sa mga pasahero. Ayon sa mga tao sa loob ng eroplano, biglang bumagsak ang eroplano na nagdulot ng matinding pag-uga na parang nakasakay sa roller coaster. May ilan na natakot na baka bumagsak ang eroplano. Hindi tulad ng All Nippon Airways. Hindi kusa na ayos ang aberya sa sistema ng Flight 189. Dahil sa medikal na issue sa eroplano, pinayagan ang crew sa emergency landing. Nanatili sila sa mababang altitude at bumalik sa Incheon International Airport na nagbigay ginhawa sa mga pasahero. Ligtas na nakabalik at lumapag ang Flight 189 sa Seoul 3.5 oras matapos ang orihinal nitong pag-alis. Naghihintay ang mga serbisyong medikal sa kanilang pagbabalik. 2 pasahero ang nagdugo ang ilong at 15 ang nakaranas ng sakit sa tainga o hirap huminga. 13 ang naospital pero agad ding pinalabas dahil walang malubhang pinsala. Matapos ang insidente, nagsorry ang Korean Airlines sa mga apektadong pasahero at nag-alok ng 10,000 kompensasyon sa mga bahagyang nasaktan. Hindi isinapubliko ang kompensasyon para sa mga pasaherong mas matinding naapektuhan. Binigyan din sila ng libreng pagkain, transportasyon at matutuluyan bago sila medyo nag-aatubiling lumipad papuntang Taiwan. Kinabukasan, ininspeksyon ng airline ang nasabing eroplano at hinihintay pa nila ang buong ulat mula sa mga awtoridad sa kaligtasan. Ang mga paunang ulat mula sa Korean Aviation and Railroad Accident Investigation Board ay nakatuon sa panlabas na air intake system bilang sanhi ng insidente. Nawalan ng airline ng marami sa kanilang mga bihasa at may karanasang manggagawa noong panahon ng pandaigdigang pandemya. Ayon sa investigation board, ang mahinaang maintenance ang sanhi ng aberya ng eroplano habang lumilipad. Gayunpaman, binanggit din nila ang isang kilalang issue sa disenyo ng mga eroplano ng Boeing na nag-ambag sa mga pangyayari. Iniulat nila na tumitigil ang lahat ng pressurization device kapag pumalya ang pressurization system ng eroplano. Mas pinapalala nito ang sitwasyon dahil walang nakahandang alternatibo. Ibig sabihin, napipilitan ang flight crew na gumawa ng matinding aksyon. Kailangan nating hintayin ang pinal na resulta sa mga susunod na buwan. Pero mukhang posible na muli na namang mapapansin at matatanong si Boeing. Bilang isang karangalang banggit, umaabot pa sa kalawakan ang mga problema ni Boeing. Bumalik sa Earth ang Starliner spacecraft ng Boeing na walang sakay na crew. Hanggang ngayon, walang petsa ng balik ang 2 astronaut na halos na stranded sa International Space Station kahit dapat nakauwi na sila ilang linggo na ang nakaraan. Nakatuon ang mga inhinyero sa pag-ayos ng ilang sira o depektibong thrusters pero maaring abutin pa ito ng ilang linggo. Kung may isang bagay tayong matututuhan mula sa mga aksidenteng tinalakay natin ngayon, ito ay nawala talagang puwang para sa pagkakamali sa larangan ng abyasyon. Mahigit 10,000 Boeing na eroplano ang kasalukuyang nasa serbisyo ngayon, halos kalahati iyon ng kabuuang bilang ng mga eroplano sa buong mundo. Sana magdulot ng mas ligtas na paglalakbay sa himpapawid para sa lahat ang patuloy na legal na laban ng mga biktima, whistleblower, at pagsisikap ng mga tagapagregula. Panoorin mo ang susunod na episode na ito. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.